Patuloy pa rin na pinoproblema ng bansa ang isyu ng kagutuman at malnutrisyon. Kaya naman ang Department of Social Welfare and Development may mga solusyon para ito'y labanan at tugunan. Ang balitang A to Z, hatid ni Naomi Almojano. Umagahan, tanghalian, merienda at hapunan. Mga kadalasang oras ng kain sa bawat araw. Pero dahil sa hirap ng buhay at pabago-bagong panahon na nagiging dahilan ng pagtaas ng mga bilihin. Si Junie na isang fruit vendor, pinagsasabay na ang agahan at tanghalian para makatipid sa budget. Minsan ang almusal, diretso na panangalian. Dahil sobrang hirap ng buhay ngayon. Wala naman akong inaasa na iba, hindi. Sarili ko lang. Kaya mahirap din magtambay, lalo magutuman yung pamilya ko. Si Mariel naman na nagtitinda ng siomay na mainam na pangulam at pangtawid gutom, aminadong hirap pa rin sa pangtustos sa iyahaing makakain sa kanilang hapagkainan, lalo na kapag panahon ng tag-ulan. Mahirap po kasi mahina po yung benta. Kaya ang Department of Social Welfare and Development patuloy na nilalabanan ang problema ng kagutuman at malnutrisyon sa bansa na kadalasan bunsod ng kahirapan. Layo ng 3-year program na Multisectoral Nutrition Project na gabayan ng nasa 275 na munisipalidad sa 13 rehiyon sa bansa para mabawasan ang mga kulang sa nutrisyon. Gaya na lang ng Project Water, Sanitation and Hygiene o WASH. Layunin po nito na makapagbigay ng intervention upang matugunan yung pangangailangan ng mga ating households or populations, lalo na yung ating mga bata for the first 1,000 days. Ilan pa sa mga proyekto ng ahensya na layong tumugon sa kagutuman ang Project Lawa at Binhi, na nagtuturo sa mga komunidad na dumiskarte, magtanim at mangisda para may maihahaing pagkain sa lamesa 3 beses sa isang araw. Tugon din nila ito sa water scarcity at food insecurity. We are hungry. So kailangan nating tiyakin na may pagkain. So paano magkakaroon ng pagkain kung walang nagtatanim? Kung ang mga magsasaka natin ay kumukonti na ng taong bayan mismo, ang siyang gagawa nito at magtitiyak na yung solusyon sa kagutuman at kahirapan ay nandun mismo sa kanilang mga pamayanan. Base sa 2024 Global Hunger Index, nasa ika-67 pwesto ang Pilipinas sa halos 120 bansa sa mundo na may maraming nagugutom. Ayon sa datos ng UNICEF, tinatayang may 600,000 batang Pinoy ang nakaranas ng gutom at kakulangan sa nutrisyon noong isang taon. Nakikipagtulungan naman na ang DSWD sa iba pang mga ahensya para maipagpatuloy ang kanilang mga programa kontra kagutuman at malnutrisyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.